Actually, sa pagbubukas po ng overtime, ganito sinimulan ng Spurs ang kanilang opensa. Wemby post-up yan kontra kay Alex Caruso. Kung ikaw ang Spurs, obvious naman na gusto mong ibigay ang bola sa inyong best player, lalo pa ngayon at guard ang tumatao sa kanya. Pero kung ikaw naman ang OKC, ito naman ang game plan nyo. Hindi aksidente yang si Alex ang nakatoka kay Wemby kasi sa buong game, smaller player talaga ang pinatatao sa kanya. Yung obvious matchup na si Chet, tamang abang lang dito. Ginagawa nila yan para syempre hindi ma-foul trouble si Holmgren kagad pag si Wemby ang tao niya. And also, kahit ano namang gawin nila ay mag-help at mag-help pa rin sila kay Wemby. So why not si Chet na lang ang helper dyan para malaki yung nakaabang sa loob. Ito talaga ang game plan ng OKC Idol kapag ganitong binibigyan si Wembanyama ng post-up opportunity. Good look ang naibigay kay Vassell pero mintis nga lang. That's why medyo lumihis ang Spurs sa ganung opensa kasi sobrang predictable na yon at handang-handa nga tong OKC. Good play to na ginawa nilang pain si Wemby. Sobrang sa kanya lang kasi talaga nakatutok ang depensa to the point na si Alex ay hindi na gustong mag-switch sa iba. Dapat ay switch na kay Alex yan pero kita nga natin hindi nga pinansin ni Caruso yan. Nakaposter pa itong si Castle. Ang downside naman Idol ng ganitong mas maliit di hamak ang tumatao kay Wemby ay kapag nasa ilalim na sila. Wala naman yung bola kay Wemby so mas hindi siya napigilang kumuha ng pwesto sa labas. At dito na talaga mas nagagamit ni Wemby ang kanyang height. Malamang kung si Chet ang tao dito ay mas makakapag-match up siya ng maayos. Easy dos tuloy kay Alien. In terms naman sa depensa Idol, buong game ay ito naman ang game plan ng San Antonio. Na for some reason tinatanggap nilang iwanan na lang si Alex Caruso na tumira ng 8 out of 14 sa 3 this game. Well, nung nakaraang serye kasi kontra sa Lakers, hindi po maganda gaano ang shooting ni Alex. 29.4% lang from 3. So yan siguro ang risk na willing kunin ng Spurs in which hindi sila naging successful gaano. Though nanalo pa rin naman sila. Syempre, si Wemby kasi kailangan mag-protect sa loob so malamang may naiiwan talaga siyang personnel kung pumipwesto to sa labas. Then ito Idol yung maaaring definition na rin ng karma sa OKC. Kasi kita natin parehas na gustong magpwestuhan tong sina Chet at Champagny para sa rebound. Tumigil sila parehas dyan ng bahagya upang mag-box outan sana pero si Chet na naging notorious na rin sa pag-flop niya, nag-inarte rito at tumalsik puno sa bunggo ni Champagny. This time nga lang ay hindi siya pinagbigyan ng mga referee at hindi man yan ang direktang dahilan kung bakit sa kabila ito po kagad ang nangyari. Pero kung bumaba na lang sana siya at hindi nag-flop, malamang magdadalawang isip pa sana si Wemby na may trailing na Holmgren sa likod niya at hindi niya pinakawalan tong pull-up catch and shoot 3 galing Andromeda. Diba? Siningil kagad sila ng basketball gods. And kita talaga rito ang pagiging ultimate last line of defense ni Wemby. Ilang drive attempt ang napigilan niya dyan just for being there sa loob. Una ay dito kay Mitchell, sumunod naman kay Cason Wallace mga idol. Kita nating naiilang silang atakihin ng depensa niya. Not to mention na ang husay din itong mga perimeter defenders sa Spurs idol. Like na-clamps din ni Harper itong si Chet kahit tinetesting nito na gamitin ang laki niya. Napakagandang depensa mula kay Kabayan. And since nakashoot na nga si Wemby ng 3, malamang kumpiyansa na rin to and naiisip na nga rin ng OKC yan so dapat na nga rin nilang problemahin si Wemby mula sa perimeter as opposed kanina nga na parang kontrolado pa nila. Kaya kudos kay Wembanyama kasi wala naman talaga siyang kahinaan sa opensa. From anywhere ay threat talaga siya at ngayong umaatake siya mula sa labas and papunta sa loob wala. Mukhang mas hindi handa ang OKC sa ganyan. Medyo zone din kasi itong ginagawa ng Spurs idol like parang nakabox itong 4 dito. Then si Wemby medyo lumilipat-lipat dyan sa paint pero bangis nga lang siya sa loob. Not necessarily 2-3 zone to idol pero naka-cancel out kasi yung game ni Shea dito. Kasi ang kailangan niyang atakihin ay 2 defenders dito pa lang papasok. At mas hindi niya magagawa yung signature niya na bump fader sa ganito. Kasi kung kunwari, ibabump niya yung isa, malamang makakasabay na maayos yung kabila naman. Sabay ang nag-aabang pa sa dulo ay si Alien. So ang nag-give up nyo ay yung outside shooter idol pero yan ang risk na willing gawin ng Spurs at dito nagmintes si Alex. And gusto ko nga actually itong ginawa ng Spurs dito kasi kanina ang layo pa ng pwesto ni Wemby kaya mas nakakapag-help ang OKC. Ngayon, noticeably po ay nasa painted area na kagad siya in which isang turn niya lang, isang harap niya lang ay ring na kagad. Kung may help man ay mas madali niya tong mababasa at mapapasa sa kakampi. Kanina kasi may time pa para makapag-react ang defense as compared dito na almost wala na. Na-foul pa si Holmgren dito, posterized. And inulit pa nila yan idol. So yan, 14.7 rebounds, 1 steal and 1 block. Yan po ang mga numero ni Victor Wembanyama sa dalawang overtime period na nilaro nila sa Game 1. Tila nagmukhang kryptonite na talaga ng OKC itong San Antonio Spurs idol. And all thanks yan sa otherworldly na galawan ni Wemby. Kita nyong game changer talaga siya sa opensa man at depensa. And tila tanggal ang kumpiyansa ng OKC pag si Wemby ay nag-aabang sa loob para dumepensa. Hindi ko sinasabi idol na Spurs na ang mananalo sa serye na ito.
pero mukha kasing nare-reveal na ng San Antonio yung kahinaan ng OKC, no? Though mahabang serye pa ito, pero ito ay isa sa mga magagandang laban din na napanood ko bilang isang NBA fan. Kaya ano po masasabi nyo sa video natin ngayon, idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.